And boys, ano naman magandang Monday evening sa ating lahat. And yes, it is again time for us to read our first feature story. And please do not forget to follow us both. Kaliwat kanan po, i-follow ang inyong Tito Pabs at si Quiz Colin. And perhaps be a member of our fans club. And the first story goes something like this. Magandang gabi, Tito Pabs. My name is Mira. And my boyfriend ako for 2 months pa lang. Sa unang stage ng relationship, of course, it's the kilig phase. Yung you can't get enough of each other sort of phase. Getting to know pa rin kami, kung baga. Hindi mo pa alam masyado yung past ng isa't isa. And that's okay. Sa 2 buwan na kinikilala ko siya, siya yung gentleman type. Hindi pala kibo, pero street smart. Kaya hindi ko talaga inaasahan yung mga sumunod na mangyayari. We were on our scheduled date night. Sinundo niya ako sa bahay and on the way kami sa restaurant na may reservation kami. Naiwan ako sa sasakyan for the meantime nung bumaba siya to confirm our reservations sa waiter para daw hindi na ako maghintay sa lobby. O diba? Perfect gentleman. It so happened na naiwan niya yung phone niya. I'm not snooping pero na-curious ako kaya inopen ko. Hindi ako nag-check ng messages pero nagpunta ako sa gallery niya. While scrolling through our pictures, may nakita akong picture na kasama niya or pic niya with his girl co-worker. I knew kasi nakikita ko sa mga tagged photos si girl kapag may work-related project si boyfriend. Parang nasa beach sila and very intimate yung pose or yung posing nila sa picture. So I checked the date. It was the day before ko siya sagutin. And suddenly I remembered na nagpunta nga pala siya sa Boracay that time with his colleagues. May saved pictures pa nga. Ako noon kasi lagi siyang nag-a-update sa akin kahit di pa kami noon. I felt the urge to snoop nang tuluyan. I checked his messages and andun na nga nakita ko na nag-message si girl sa kanya nang hihintayin kita dito sa room. Lumabas sila May. Same date yung message na andun sa pictures. Sa sobrang gulat at siguro natulala na rin ako sa nabasa ko, naabutan niya ako na hawak ko yung phone niya pagbalik niya ng sasakyan, Tito Pabs. Hindi naman niya minasama iyon. Sinabi lang niya, "Oh, anong meron? Tara na, baba ka na." Hindi ako nakakibo agad. Pero unti-unti kong pinakita sa kanya yung message na nakita ko sa phone niya. Sabi ko, "Ano to?" Tinitignan niya yung message as if inaalala niya and casually said, "Ah, si Jonah. Si Jonah yan. Kilala mo yan, co-worker ko." Nainis ako sa nonchalant na reaction niya. Sinabi ko, "I know, pero anong ibig sabihin niyang hintayin ka sa room? May nangyari ba sa inyo? May nangyari ba sa inyo the day before kita sagutin at that?" Sagot niya sa akin, "Why are you acting that way? Hindi pa tayo nun. Hindi pa tayo nung time na yan. It's not a big deal."
Napaliteral na, oh my God, ako, Tito Pabs. Agad ako lumabas sa sasakyan, hailed a taxi, tapos umuwi na ako. Kahit ano pang habol at tawag niya, hindi ko siya nilingon or sinagot. I was in shock na ibang-iba pala siya sa pagkakakilala ko sa kanya even in such a short time. No communication kami for almost 2 weeks. Hindi ko alam paano ko siya haharapin. Nag-effort siya to explain sa akin pero ayaw kong tanggapin. Ayaw tanggapin ng loob at isip ko, Tito Pabs. Ang tanong ko is, tama ba na i-shut out ko or isara ko yung pinto ko dahil doon? Kasi for me, it was considered cheating kahit hindi pa kami. Kaya, tama ba na clear ang konsyensya niya? I can't make up my mind kung patatawarin ko ba siya. Give chance or what? Para ba akong nagpapatawad or magpapatawad ng taong walang kasalanan kapag nagkabalikan kami? Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Mira. Alright, so that was our first feature story po. So, it's now time for Quiz Colin na magbigay po ng reaction regarding doon sa binasa nating letter from coming from Mira, no? Ayan. Once again, good evening po sa lahat ng tagapakinig, tagapanood. Ayan, sa live namin. Pa-follow po muna kami. Kami po dalawa ni Quiz Pubs. Ayan. Quiz, sa story natin ngayon, naalala ko lang kasi yung kasabihan na 1 month is enough for a wise love. Isang buwan lang. Di ba sila 2 buwan? Yes. Yes, 2 buwan sila They are 2 months 1 in. month. 1 month is enough for a wise love because 2 months love will kill you. Joke lang po, joke lang. Kidding aside. Kaya natin yan. Medyo pakalmahin natin. Huwag nating dibdibin. Ayan. Medyo quiz, varying perspective. Magkaiba sila ng iniisip. Diba? Correct. Eto si Boy. Thank you po. Iniisip niya na okay lang na mag-flirt kasi hindi pa naman siya committed. Diba? Correct. But Mira thinks otherwise. Magkaiba sila eh. Sa lahat po ng mga lalaki dyan. Hello, Manager G. May singit ko lang. Hi, Manager G. Hello, Manager Ate G. G. Shawi-shawi po. Ayan, nag-iikot. Ayan. Baka mahilo ka. Sa lahat ng mga lalaki, pati tayo, Quiz. Once na nanliligaw ka na, it's the same as being committed. Diba? Kapag nanliligaw ka na, dapat sincere. Hindi yung nanliligaw ka, ilan ang nililigawan mo. Thank you. Correct. Agree ako doon. No. Ibig sabihin nun, hindi ka seryoso sa iisa. Yep. Ayan. Yung desisyon ni Mira, nakadepende dun sa kakayahan niyang huwag siyang mag-overthink. Na, baka katrabaho lang. Wala namang mali siya kasi magkatrabaho lang naman. Pero iniisip naging sila, pero iniisip niya nung nakita niya yung phone, iniisip niya na baka meron pang something yung guy saka yung coworker niya. Kaya mahirap. Right. Kaya para sa akin, Quiz, let it go. Iwanan mo. When things are just starting. Correct. Habang maaga pa, hindi pa masyadong malalim ang relasyon. Yun. Siyempre, naging kayo,
Tapos pinabayaan mo siya, hinayaan mo, and kada alis niya, kapag nawawala siya sa paningin mo, hindi mo na alam, wala ka ng tiwala sa kanya. Ganito lang, be with someone na kaya mong pagkatiwalaan para may peace of mind ka kahit wala siya sa paningin mo. Ayan. Ulitin ko lang, let it go, Mira, habang hindi pa masyadong malalim ang inyong relasyon. Ayan. Ayun lamang, Kuis. Right. Ang aking saloobin. Maraming salamat. Ayun. Thank you so much, Kuis Colin. Now, before I deliver yung take ko po dito sa story natin first story natin for tonight, quick basa lang po sa ating comments. I'm sorry we cannot go through all your comments po, pero we'll try our best. Sabi ni Ate Nets, thank you, Manager Chief, for dropping by. Thank you, Donya Marie. Akin lang, parang you are dating already, sabi ni Ate Nets. Sumasideline pa siya. Parang formality na lang ang kulang. Nakaka-off kaya, sabi ni Ate Nets. Oo nga naman, Ayan, tag-isang light stick muna. Ay, malaking bagay na yan, Manager. Okay na, thank you so much. Oo. Madami kasing lalaki, walandi talaga, sabi natin Jel. Lalim ng pinanggalingan na. Oo. Ito sa natin sa Ate Jel. Gusto may reserva. My sunshine. May reserva daw, Oo. Tama. Kung sa simula pa lang ganyan, tama na, sabi ni Ate Jel. Iwanan mo na iwanan ng girl, sabi natin Athena. Malandi yung boy, sabi. Kasi kung gusto ka ng isang tao, kahit di pa kayo, iiwas na yan sa iba, sabi ni Ate Jel. Actually yung gist ng sasabihin ko is na touch base na ni Kuya Colin, and then yung mga nasa comment po halos sakto, ngayon paulit-ulit nating ipo-point out. Ang unang-una, lagi ko pong nababanggit, ang relasyon po hindi nagsisimula sa pag-oo ng kung sino sa atin. Yung pagsabi ng oo tayo na may label na. Hindi po doon nagsisimula ang relasyon. Yung relasyon po nagsisimula yan the moment na nagpalitan na kayo ng good morning. Ganun kababaw pa lang. That is already yung build up ng relasyon. Yes, wala kayong label, pero yun nga, lagi ko pong sinasabi, hindi gawain ng normal na magkaibigan yung mag-updatean kayo kung anong ginagawa nyo. Ayan, diba? Isang hakbang ko. Humakbang ako isa. Humakbang ako 3. Ganyan. Nasa banyo ako, CR lang ako, liligo lang ako. That you're updating each other kung ano nangyayari sa buhay nyo. I would imagine, ganun ang nangyayari sa kanila nung time na yan. Kasi nga, may mutual understanding na ang dating. So, dun pa lang po, sinusubok na tayo. Dun nagsisimula ang relasyon. So, kung hindi mo kaya maging committed, day 1 ng pagkakaroon nyo ng ganitong klaseng higher than friendship yung level ng relasyon, then that is not something worth fighting for. As early as doon pa lang sa stage na yon, noon pala para ang mindset ni boyfriend ni Mira is hindi pa naman ako committed, so I can do whatever I want. Naliligaw pa lang naman ako. Pag sinagot niya ako ng yes at official na kami at may label na kami, doon ako titigil magtitino. But I don't think he can. Ayan, kung gawain mo yan before pa maging kayo, abay, anong pinagkaiba nung kayo na? 'Di ba? Imagine boys, guys. Well, actually boys ang gumagawa nito eh. Hindi men, no? Imagine having to tell someone you love them. Imagine telling someone that you cherish and you want to be with them. Tapos behind closed doors, pag nakatalikod na yung nililigawan mo pa lang, nakikipagniknokan ka sa iba. 'Di ba? Can you just imagine how stupid you sound pag sinasabi mong mahal mo siya or you value her trust, you value the relationship that you have with her, right?
Kaya yun din ang take ko. Ligwakin mo na yung ex-boyfriend mo. Old habits maaga pa. die hard, sabi ni Ate George, di ba? Oh, and be thankful. Ayan nga, no? And also be thankful dahil as early as this stage of the relationship, nakita mo at nahuli mo kung ano ang ginawa. Agad. And if ever po na mahaharap din kayo sa ganitong sitwasyon, ladies, ha? If ever mahaharap kayo sa ganitong sitwasyon and then sinabi sa inyo ng boyfriend nyo na this happened nung hindi mo pa ako sinasagot. Oh, talikuran mo kaagad. Pero bago ka tumalikod, medyo tapikin mo yung pisngi niya. Oo. Ganun. Diba? Tapikin mo ng konti. Medyo itulak mo ng konti yung pagkakatapik. Oo. Tapos may sasabihin pa yata. Manloloko! Diba? Oo. Ayun. Tapikin nyo sa muka. Diba? Opo. Tapos may yung question part ni ano. Tama ba yung rason niya na hindi pa daw kami? It's not. It's walang in all size, shape or form. Sabi nga po sa Ilocano, duray ag pugi-pugiit ka. Kahit na magtutuwad ka, mali. Mali 'yun, yung ginawa nung boyfriend mo, nung ex mo, I should say. 'Di ba? So mali yung rason niya na yon na hindi pa kayo. Ha? Ayan. Sabi ko nga quiz kanina, na once na nanligaw ka na, pareho lang yon ng being committed. Once na nanligaw ka na eh. Tama. Kasi, ang pangliligaw po, although hindi ko naging ugali kasi magsabi na pwede ba kitang ligawan or mangliligaw ako sa'yo, I don't do that eh. I just tell the person right away, gusto kita. And then whatever comes next after me telling the person that I like her, 'di ba? Yun na yung panliligaw. Yun na yun. Alam niya na yun. Oo. And then from her reaction, ma-judge mo naman kung you are welcome. Diba? Pag yan medyo pag yan medyo nag-thank you sa'yo, pag nag-thank you sa'yo tapos yung hindi kuya, iba kasi yung thank you lang eh. Pag nag-thank you sa'yo tapos biglang gumanon. Or yung ngumiti siya. Makikita mo eh. You'd feel it. Mafe-feel mo na may pag-asa. Pero yung thank you na yung thank you kasi na thank you, ganun lang. And then wala, tinalikuran ka. Wala yun. Pag nag-thank you sa'yo at ngumiti, tapos nakipagkwentuhan pa rin na matagal. Ayan. Di ba? At so medyo, ewan ko may bakit. chance ka na. Ewan ko kung bakit. Bakit siguro may involuntary something na parang may impulse na pagka mannerism ba ng babae kapag mannerism ng tanong natin sa mga kababaihan. Totoo ba? Hindi natin true, masabi alam kasi na, hindi naman tayo babae eh. Ano ba? Nahihiya pag nagganyan sa tenga. Tapos isa pa, dagdag pa yon kapag lumiit yung boses, tapos na parang nagpapakute. Yes. Sige. Gaaro kayo. Diba? Or, sige, wag nating sabihin thank you. Pag nagtanong bakit? Lumiliit ang boses. Lumiliit mo. Pag nagtanong bakit? Uy, bakit? Bakit? Ganun. Or depende rin sa tono eh. I guess the way she will say it or ask the question, bakit? Kanya-kanyang pahiwatig. Diba? Iba-ibang babae, tama. rin ang Iba-iba rin yung language nila. Nahihiya syempre, sabi ni Ate Jen. Ayun. Kasi po, ito mailihis ko lang ng konti sa mga kalalakihan naman na natin dito, don't ever feel or nahihiya, ashamed ba tawag doon? Don't shy away from telling the truth doon sa taong gusto nyo. Because, mind you, gustong-gusto ng mga babae, kahit di nila aminin, gustong-gusto ng mga babae na sinasabihan silang gusto sila. Ayan. Kaya mahahalata mo kung gusto ka rin nila. Mahahalata mo dun sa sa body language, dun sa the way na biglang nag-shift yung pananalita nila. Ngayon, halatang-halata mo din pag ayaw nila. Doon pa lang.
Dun pa lang, mag-isip ka na. Diba? Kung itutuloy pa ba o hindi na. Ayun, sabi ni Ate Jel, depende sa nagsabi kung mukhang pa bad trip. Oh. Ate, may gustong Ate Jel, may gustong sumali yata sa agency natin, si RJ Habebe. Ang ganda ng pangalan niya, RJ Habebe. Diba? Pa-join sa family niyo mga boss, sabi. RJ, you can get in touch with Ate Jel. Isa po siya sa admin natin dito sa Maharlikan Agency. Ayan. Kinikilig pag gano'n, sabi. Sino dyan, sabi. Ito, ate, yung Habebe. Ang ganda ng pangalan niya, RJ Habebe. Yan. Oo. Tapos, diretso po tayo. May tanong pa siya, sabi. I can't make up my mind kung papatawarin ko ba siya, give chance or what, para ba ako nagpatawad ng taong walang kasalanan kapag nakipagbalikan kami. Wala naman balikan na mangyayari eh. Oo. Yung paggawa niya ng act, nakipagniknokan siya sa ibang girl, despite the fact na or kahit pa na hindi kayo noon, it does not justify the act na hindi pa kayo. Ha? Oo, yun lang yung punto ron. Hindi dahilan. Oo. Hindi dahilan ang hindi pa kayo na kaya siya nakipag ganun. Right? Kaya si Guy may naka-reserve na kung hindi mag-work sila ni Mira, lilipat siya sa kabila. Diba? Ayun. Diba? Tsaka, naman diba? nun. May sigurista. Nadadamay tayong mga nadadamay tayo mga mababait. Oo nga. Ayun. Isa sa pinakaayaw kong ugali ng tao. Ito po in general yung pinakaayaw kong ugali ng tao yung sigurista. Oo. Especially pag ang pinag-uusapan is may kasamang emotional may kasamang emosyon. 'Di ba? Parang ganyan sa relasyon, 'di ba? Nangliligaw ka and then pag hindi ka naging okay, meron ka reserba sa kabila. 'Di ba? That is not even ni kumalahati dun sa salitang commitment hindi yun. Hindi ko malahati. As in wala siyang naging ambag kumbaga. 'Di ba? Opo, tandaan niyo, ulitin ko lang. Sige. Yes, quiz, go ahead. Kung naririnig mo kami, Mira, kung babalikan mo man siya, siguraduhin mong kaya ng loob mo. Kasi tinanggap ko yun na parang may consequence na. Isipin mo, Mira, kung kayo, 'di ba, binalikan mo siya. What if binalikan mo? Kung kayo, tapos hindi mo kayang kalmahan ang sarili mo dahil dun sa nangyari sa nakaraan, trust is always at stake. Maghihiwalay din kayo niyan. Kasi nga sabi kanina nung natin si JB, old habits die hard. Gawain mo na noon pa, imposibleng hindi mo magagawa yan sa ngayon. 'Di ba? Parang parang di ba? Ano mo na siya, habit na nga di ba? Di ba yan yung lagi kong binabanggit quiz na tama na. People do not change. Opo, nasusuppress lang natin yung mga gawain natin, nagiging dormant. Opo, nagiging dormant yan, but then pag dumating yung time na na-trigger, whatever it is that triggers that specific attitude or habit, lalabas yun eventually. Oo. Kaya babay na, 'di ba? Babay na. Walang kwenta yung ganyan Walang kwenta yung ganyan. Walang kwenta yung ganyang reasoning, 'di ba? Pagdating ng crucial game sa basketball, hindi mo siya maaasahan ganun. Tama. Hindi ka maipapanalo niyan. 'Di ba? 'Yun. Ayan. So, actually, hindi naman ako masyado nalungkot dun sa quiz, Colin dito sa letter. Kasi nga, it is a relief. Bago pa lang. Yes. It is a relief. Tapos common siya. Common. Nangyayari naman talaga. Meron nga akong kakilala
Halos ganun Hindi ba nangyari. ikaw? Hindi Hindi mo naman. ba nagawa yan nung bata ka? Hindi ko nakakalimutan ko na yung nakaraan ko eh. Nakakalimutan ko na. Ayan. Pinilit na kalimutan. Iwaksi Ayan, ang oh. masasamang nagawa. Ay, Ayan. ayun. So yun sa mga ano po dyan, sa mga naka-experience din ng similar na ganito, sana hindi nyo tinanggap ha. Especially yung mga bagong relasyon pa lang. Wag kayong ang napansin ko kasi quiz, minsan di ba panghihinayang ang sinasabi nila. Kaya kaya tinanggap nyo dahil sa kadahilanan na ayaw nyo ulit maging single because after let's say for example 2 years ka naging single, nagkaroon ka ng boyfriend, kaso ganyan na naging ending. Nung medyo marupok ka dahil natatakot ka, kasi May kilala it akong defeats the purpose, di ba? marupok. It defeats the Kilala purpose akong of marupok eh. Sino? Dumaan siya dito kanina. Shinout out dumaan. ko nga eh. Joke lang. Napatambay Nagbato ako. pa nga eh, nagbato. Ay, sosyal. Ay! Nagpato na Ganda kasi ng light ng stick? usapan, relate. Ganda kasi ng usapan, relate ako. Sabi ni Ate Tin. Ate Tin, baka gusto mong isend yung story mo sa akin. Kwentongtito@yahoo.com. Kwentongtito@yahoo.com po yung ating email address for stories. I-cancel ko na po yung Facebook entries kasi iba natatakot na mag-send sa Facebook quiz dahil kitang-kita nga naman yung Facebook account nila. Yung pangalan. May nag-raise din sa akin noon Yung sender. Yes. So, pang MMA mas maganda. Pagkwento natin mas okay natin. nga eh. Oo. Diba? Para mahimay-himay natin. Yan. Tapos, dumating na yun. ang ating mahal na Inang Reyna. Mahal na Irang Reyna. Hello. Shawi. Sino si Ma'am Jess? Ay, oo nga. Diyan invite niya. Hello, Ma'am Jess. Oo. So, yun ha. Opo. Sana may sana may napulot kayong aral po dun sa natin. Aral. Although, ito, very common na nangyayari. And si Mira ha. Mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka ate ha. Diinan ko lang ng konting diin pa yung sinabi ko kanina. Drive the Be point. with someone na kaya mong pagkatiwalaan para may peace of mind ka kahit wala siya sa paningin mo. Ayan. Yes. Importante kasi yun, Kuis eh. Importante kasi yun. kapag ang tiwala ay nasira, mahirap nang ibalik. Ayan. At saka, imbis na matuwa ka sa relasyon, pagka gano'n ng lagi mo iniisip na palaging may doubt ka. Wala din. Hindi ka rin naging masaya, 'di ba? Kung sakaling tanggapin uli ni Mira, baka ganun mangyayari. Dito papasok kasi yung sinabi ng parokya na ulit, cycle na siya. Kung hindi ka rin naman makikinig, sabi, 'di ba? We can only say and do so much, si Mira, but at the end of the day, it will still be your discretion. It will still be your decision. Siya pa rin magdidesisyon. Ikaw pa rin ang final say. Humihingi lang siya ng advice perhaps. Karagdagang boost para sa kanyang gagawing desisyon. Ay may sinabi ka before ko sa mga episodes natin nasabi mo dati alam naman niya na yung sagot. Di ba? Yun yung na-feature natin, Kois. Yung na-feature natin na nasa Facebook page. Yun yung sinabi ko na alam niya na yung gagawin niya. Humihingi lang siya ng insight na yung parang approval. Magandang term. Para tama nga itong desisyon ko. Parang ayudahan yung desisyon niya o yung naiisip niya, Para sang-ayunan ang kanyang desisyon. Confirmation, sabi ni Confirmation. Confirmation. Ayun. Confirmation nga. Yun yung term.
Oo. So, Mukha kasi tayong ayuda eh, no? Ayudahan. ano? Hindi, palagi ko bigayan na kasi yata ng Yun kasi Bigayan palaging na. nasa isip natin eh. Dapat ayuda-ayuda para kumota. Ayun. Mga Dakota ang person. Ayun, oh. Diba ko, yung pagsabing ayuda, nag-send ng Ayun. si Inang Reyna. Oh, diba? May light stick. Oh. Maya Sorry, ulit sorry, ma'am. yung ayuda. Oo. Diba? Pero Ang tama daling nga hingan naman. ng Tama. Confirmation lang, yung hinihingi ng sender. Yun. Sana kahit pa paano we are hoping, nakatulong. certainly hoping that we are able to provide you some help, some insightful advice, and here's hoping that you will do the right thing at yung sarili mo ang i-priority mo. Hindi worth the trouble yung naging boyfriend mo, ate. Right? Okay po, ang oras natin ay 10:40. Ayan, 20 minutes before 11 o'clock in the evening. So, today is, anong date nga ba ngayon? The 26th of March 25. 25, good. 25. Nadulingan ko. 25. The 25th of March 2024. Oras po, syempre, hatid sa atin ng Iskipay Peanut Butter. Iskipay, ang bubuhay sa malungkot mong tinapay. At syempre po, Tang Inasal Chicken Inasal. Mapapatang inasal ka talaga. Yan yung ating mga sponsor. And ito quiz, i-play lang natin para sa ating mga viewers may na comment nandito. ko si Inang Rina. Never basahin settle natin. for... Sige, Kois, go ahead. Sige, basahin mo na. Never settle for less than For- what you deserve. That's my life realization. Correct. 'Di ba? May dapat ang yung sarili po natin dapat yun ang lagi nating bigyan ng prioridad. Love yourself. Ate Nesche, hello. Love yourself. Napaka-importante po nun. At sa mga regular viewers or listeners po natin madalas narinig to na kung wala tayong pag-ibig sa sarili natin, wala tayong respeto, lahat ng magagandang pwede nating ibato sa sarili natin. If we are lacking that, then how would you expect anyone, to provide you or to offer you the same kung anong binibigay mo sa sarili mo? Kaya kung yung mga single po dyan, priority nyo ang sarili nyo, make yourself as beautiful, as wonderful looking and fresh looking as possible para pagdating ng Mr. or Miss Right ninyo, makita nila, di ba? Hopefully, makita nila yun, maramdaman nila, mahiya sila na gawan kayo hindi kayo pagpakitaan ng 100% because that is just how much you value yourself. Ayan. Sa mga naghahanap po ng agency na matawag nilang permanent home dito sa Popo Live, please listen to this message para po sa inyong lahat ito. Be a part of the growing family of Maharlikan Agency today. Ang tagal mo na bang nag-grind? Paikot-ikot sa Popo at nahilo-hilo pero parang ang bagal ng proseso para sa'yo? This might just be your ticket to a much better experience with Popo Live. You may get in touch with Miss Maria Jessica D. Carlson on Facebook, or you can shoot her a direct message right here. Just search for the ID number 122-813-93. Again, that's 122-813-93 for further inquiries. Join us today. Oo, as in now na. Huwag nang magpaiwan pa. Mag-Maharlikans ka na dahil ang alagang Maharlika, alagang gold. Don't forget to follow. Ayan, syempre alagang Maharlika tayo, alagang gold.